Praise and glory to the Lord. Sige po. At palakpakan nga po natin minsan pa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. At basahin po natin ang ating salita sa 2 Corinthians 9:6-11. It says here, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. As it is written, He has dispersed abroad, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Now may He who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God." God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga na ito na pinagkaloob po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay, kalakasan, sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay sama-sama, Panginoon, na nakapagpupuri at nakasasamba po sa inyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Totoo, Panginoon, hindi po lahat, Panginoon, ay nabibigyan ng ganitong pribilehiyo. Kung kaya, Lord, with all our hearts, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Because this morning, Lord, we are expecting that spiritual blessing, Panginoon, spiritual gifts, Panginoon, will flow upon this place and pour out to everyone, Panginoon, gathered in this place in the name of Jesus. But before that, O Lord, we lift unto you, Panginoon, ang buhay, ang puso, ang isip ng bawat isa. Maging ang labi, Panginoon, ng bawat isa. Dalangin ko po, Ama, pagpalain niyo po ang aming puso't isipan nang sa ganun, Panginoon, ang lamanin lamang nito ay mga bagay, Panginoon, na eternal, heavenly, mga bagay na patungkol po sa inyo, mga bagay, Panginoon, na mabuti, Panginoon, at nakabibigay, Panginoon, kaluguran sa inyong dakilang pangalan. Also, bless our lips, Panginoon, sa lahat ng aming sasambitin sa umaga na ito. Nawa po, Panginoon, ay makapagbigay kaluwalhatian ito sa inyong dakilang pangalan. And also, Lord, bless the works of our hands. Bless these hands, Panginoon, so that, Lord, we may be able to give generously, cheerfully, Panginoon, not to ourselves for gain, for our own self-gains, Panginoon, but for your kingdom alone in the name of Jesus. We are also praying, Panginoon, in the name of Jesus, that you would bless everyone, Panginoon, with the Spirit and the gift of revelation and wisdom, Panginoon. Unawain, Panginoon, ng bawat isa ang inyong salita, ang inyong mensahe, Panginoon, at nawa, Panginoon, magkaroon po kami, Panginoon, clearly, Panginoon, a clear revelation and message from you, Panginoon. At tulungan niyo po, Panginoon, kami, by your grace and by your power, Panginoon, mahakbangan po namin, Panginoon, ang revelation na matatanggap po namin mula sa inyo sa umaga ito. Panginoon, hiwalay sa inyo, wala po akong kayang gawin, wala po akong kayang ipaunawa, but Lord, through the Holy Spirit, Panginoon, ministering upon our lives, each of our lives, naniniwala ako that this day is victorious in the name of Jesus. That this day, Panginoon, is the day of salvation. And this day, Panginoon, is a day of provision and blessing, Panginoon, of wealth in the name of Jesus, Panginoon. Because this is your promise, O Lord. At iyon po yung aming panghahawakan sa umagang ito. Marami pong salamat, O Lord. Our heart, Panginoon, is very excited and expectant, Panginoon, to what you're gonna bring, Panginoon, this morning in each of our lives. Marami pong salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Ang nais po namin, Panginoon, kayo po ang mapapurihan, kayo po ang maitaas, kayo po ang makita na kumikilos, Panginoon, at siyang nadadakila. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Yan, salamat at purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong makaupo.
This morning, ako po yung nahirapang bumangon at gumayak dahil napakasakit po ng aking stomach. I'm having stomach cramps. I don't know why. Pero pagising ko po ay napakakirit po talaga ng aking puson, ng aking tiyan. Hindi ko po alam kung aling part po dito kasi hindi ko na po ma-identify. Basta ako po pinilit ko lang pong gumayak sa lakas na nagmumula po sa Panginoon dahil syempre meron po tayong tungkulin na dapat gampanan para sa ating Panginoon. And I would be missing, no? I would be missing this privilege, this blessing that the Lord ay nakalaan para sa ating lahat if I would miss the Sunday service. So, salamat sa Panginoon because papunta po dito talagang ang puso po ay nasa heart of worship na. Sabi ko sa Panginoon, what I'm gonna do this morning is a form of worship to the Lord. Tulad din po ng bawat isa sa atin, no? When we get ready this morning, di po ba, tayo ay gumayak ng maaga, gumising, di po ba? At nagpakapostura, di po ba, para sa araw na ito because we know that we're going to worship God. Tayo po ay sasamba sa ating Panginoon. So what we've done, yung ating pong preparation, yung pagising natin para sa Panginoon, that is already a worship to the Lord. Yung ginawa po natin kanina na pananalangin at pag-awit, pagsayaw sa Panginoon, paghiyaw ng papuri sa Panginoon, that is a form of worship to God. Ito pong ating ginagawa ngayon na pakikinig ng salita ng Diyos. This is also a worship, pagsamba natin sa Panginoon. And later on, after this, meron po siguro sa atin, di po ba, magte-testify o magbibigay ng pasalamat as their form of worship. And finally, after the testimony, meron po tayong last worship na gagawin, which is the offertory or the giving. Ano? And it is an act of worship itself. Kaya po, whenever po na tayo ay pumupunta sa church, every Sunday celebration, our heart, we are preparing our heart for worship. Ang worship po, hindi lang yung first part ng worship celebration. Kaya po siya ginawang worship celebration. Kasi lahat po ng ginagawa natin, every Sunday celebration is a worship to God. Kaya babalikan po natin yan, that giving is an act of worship. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay nakatayo despite sa aking naramdaman kaninang umaga na napakasakit. Kahit po nung ako'y pa-drive pa rin po, pero habang papalapit na po tayo dito sa sambahan, salamat at purihin sa Panginoon. Ngayon po wala na po ako nararamdaman. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Salamat po. So basahin po natin yung word po ng Panginoon. Ikalawang Korinto 9:6-11 para po lubos nating maunawaan ang salita ng Diyos. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Now, disclaimer, this morning, hindi ko na po ituturo yung sowing and reaping. Alam niyo na po yan. At kabisado niyo na po ang principle ng Diyos ng pagtatanim at pag-ani, di po ba? Hindi ko na rin po ituturo po sa inyo o ite-testify na kapag tayo ay nagbibigay sa Diyos, tayo po ay ibabalik sa atin yun ng Panginoon na tayo pagpapalain dahil alam na po natin yan na ang Diyos ay mapagpala. No question asked. At ang ngayong umaga, I just want us to focus para po ma-concise po natin at talaga masiksik natin yung oras natin. I just want us to focus on 3 things. Because nung ako po nagpe-prepare ng word, at iniisip ko, ano po ba, Lord, ang pwede ko ituro patungkol sa giving? Kasi marami na po tayong narinig. Ano po, patungkol po sa pagkakaloob na mga lessons, sermons, at ang mga teachings ng marami pong mga lingkod ng Diyos. At tinanong ko ang Diyos, Lord, ano po ang isi-share ko sa bawat isa about giving na sa tingin ko ay very applicable sa ating lahat. Ngayon, ako po nag-isip, ano ba ang reason bakit hindi nagbibigay ang mga tao o ang mga mananampalataya?
Ibig sabihin, medyo linawin lang po natin, kung tayo po ay nakatutok doon sa series, sa giving series ni Pastor, ang giving po na term natin, ano po, ito pong word na giving. Kapag po sinabi natin giving, okay, para lang po meron po tayong, isa lang po yung level of natin, now yung expectation natin. Pagka po sinabi ko na word na giving this morning, it doesn't only entails our tithes or tithing. Kasi po in the Old Testament, giving is equivalent to tithing, pagbibigay ng ikapo. But in the New Testament, tulad po ng itinuro sa atin ni Pastor, I think sa kabanatuan niya po yun, na i-discuss, pero naka-live naman po yun, ang giving po in the New Testament is not just tithing, but tithing plus more. Ibig sabihin, grace giving. Giving more than what you are required. Kasi po ang tithes ay required, demanded by the Lord. Pero yung grace giving, yun ay free will mo na. Karagdagan na lang po kasi yun, na parang, o sige, ito lang yung babayaran mo. Di po ba, halimbawa, meron kang kinuha na service, o nagpa-cater ka, halimbawa. So, meron kayong pinag-usapan na ito yung babayaran mo. Halimbawa, ang bayad mo sa cater na pinag-usapan natin, 50,000. So, ibibigay ko sa iyo yun. Yun po yung parang tithes, required o demanded by the Lord. Iyon yung napag-usapan. Now, what is grace giving or yung giving na pag-usapan natin? Okay, dahil masyado ako nasiyahan, nagalak ang puso ko dahil sa naging celebration, dadagdagan ko pa yung napag-usapan natin na 50,000. Magbibigay ako ng extra tips sa mga service crew, sa mga waiter o doon sa may-ari, magbibigay pa ako ng sobra o more than what I ought to pay. Okay? So that is parang, ganun po yung parang analogy ng grace giving o simply giving na pag-uusapan po natin. Now the question is, ito po yung mga question ko, Lord, bakit may mga tao na kayang magbigay generously? Bakit meron ding tao na hindi kayang magbigay generously? Halimbawa, meron din pong instances, halimbawa, 2 mananampalataya o 2 tao, pareho sila ng sinusweldo, pero bakit yung isa mas kayang magbigay ng higit kaysa dun sa isa? O kaya, halimbawa, 2 tao, mas mataas yung tinatanggap o tinatangkilik ng isa, pero hindi pa rin siya nakapagbigay generously. O yung tao na mas maliit, sabi mo na mas maliit yung kinikita o tinatanggap sa buhay, mas malaki pa yung naibibigay niya kesa doon sa isa na mas malaki ang tinatangkilik o binibigay. Natanong niyo rin po ba yon sa sarili niyo? Bakit? Bakit yung ibang tao kaya? Bakit sa ibang tao, parang it comes out to them naturally? Pero bakit sa iba, hindi ganun po ang sitwasyon? So, iyon po yung tinanong ko at pinag-aralan ko po sa salita ng Diyos. Lord, bakit iba-iba ang manner o mode of giving ng mga tao, even mananampalataya o even mga disipulo ng Panginoon? Saan nagkakaroon ng pagkakaiba-iba? At this morning, I want us all to understand 3 things or 3 principles on giving. Kung paano po natin dapat tingnan ang pagbibigay upang makatulong po ito sa atin para tayo po ay makapagbigay ng buo sa loob, tulad po ng ating nabasa dyan, sa maluwag sa ating loob, sa sariling pasya natin, cheerfully and generously. Number 1 o first po, kasi po importante when we give, whenever we give, hindi lang po dito po sa ating basket o sa ating offertory box, but whenever we give to the servants of God, whenever we give to the poor, to the needy, to our parents as well, sa mga tao na dapat po natin bigyan, dapat alam po natin exactly what are we doing and why are we doing that. Iyon ba ay para lang makatulong simply? But it is more than that. At yun po yung nais natin na mapag-aralan this morning. 3 things lang po ito at I want it to be concise as much as possible. Number 1 is that giving leads to overflow of genuine abundance. Sister Bev, alam na namin yan. That giving leads to overflow of abundance or genuine abundance. Yes, pero mas laliman pa po natin. Ano po? Sabi po sa ikalawang 2 Corinthians 9:8, sabi, "And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work." Sabi po sa ikalawang Korinto, sa Tagalog,
Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Again, I repeat, this giving sermon is not about how God is going to bless you. Kung paano niya ibabalik sa inyo yung pagpapala na ibinibigay ninyo o ibinibigay natin sa Panginoon. Alam niyo na po yan. Now, gusto ko po mag-focus po tayo on how giving leads to overflow of genuine abundance. Okay? This is one reason kung bakit ang mga tao o mananampalataya ay hindi nakakapagbigay generously. Because of the thought or the belief that I do not have enough. Kulang yung meron ako, kulang yung pera ko, kulang yung ari-arian ko, hindi ako mayaman, kaya hindi ako makapagbigay generously. Tama po ba? Wala naman po magsasabi na yun po yung nasa isip ninyo, no? Pero yun po isa ko nakita, na ang tao, sasabihin ko, hindi ako makakapagbigay generously because I do not have enough. Paano mo nasabing I do not have enough? Sister Bev, ang dami kong bayarin. Kuryente, tubig, tuition, pagkain, mga bills, mga credit card bills, amortization, and everything. Kaya pagka kinuwenta mo lahat, hindi ko talaga kaya magbigay generously or more than what I am required of. Kaya po, maraming tao, hindi po sila makapagbigay generously. Ngayon, balikan po natin, rewind ng konti. Bakit ka ba dumating o humantong sa punto na parang wala kang kayang ibigay? Kasi po, ang culture ngayon, sa ngayon po, dinala ko po tayo sa inisip ko po doon sa kultura natin at present kung bakit hindi makapagbigay ang tao. Akala natin, kasi siguro ilang taon na, salamat sa Lord, ako po ay nag-birthday last Friday. So inisip ko, 30 years ago, nung ako ay, ako'y bata pa, 1-year-old pa lang po ako ng 30 years ago. So wala naman yung maraming bagay na ini-enjoy ng tao ngayon. Ibig sabihin, masarap pa rin ang buhay ng aking mga magulang, ng ating mga magulang, ng ating mga lolo't lola, 30 years ago, tama po ba? Kahit wala yung mga bagay na meron tayo ngayon. All the tech, the gadgets, the unli samgyupsal, the hot pot and all, and yung di rin naman sila nakakapamasyal doon sa malalayo, hindi sila nakakasakay sa mga eroplano. 30 years ago, hindi normal yon 30 years ago. But still, they enjoy life. Tama po ba? Sa mga buhay na po noon pa, tama po ba? I want to be very careful with my words right now. Now, tama po ba? 30 years ago, wala po yung mga maraming bagay na na-enjoy ngayon ng mga tao at masarap po ang buhay nila. Masasabi nila na abundant na ang buhay nila. Ngayon, ano na po tayo? Fast forward 30 years now. Andito na po tayo sa 2023 na po. Ngayon po, ang standard ng tao para masabi na ang kanyang abundant life o na-enjoy niya ang buhay ay kapag na-experience niya o nakakatikim siya ng lahat ng klase ng pagkain, na nabibili niya yung lahat ng advanced modern technology, na nakakapunta siya sa iba't ibang lugar, na meron siyang ganitong gamit, ganito. That is the definition of the present people now kung ano yung abundant life na pwede nila sabihin, ma-enjoy ko yung buhay na to. Okay? At sino yung nag-influence sa atin nun? Everything we see on the social media or from other people, makita natin yung influencer. Halimbawa, nakita niyo po ba yung nag-viral para makarelate lahat, yun ni Marian Rivera na TikTok? Di ko na po gagayahin. Di ko na po gagayahin, pero meron siya nag-viral. Marami po sa inyo nakapanood po yung mga ngumingiti. Siguro napanood po ninyo yung gumagano ni Marian Rivera. Again, hindi ko na po ulitin. At bukod po doon sa napansin, syempre, si Marian Rivera, meron po ako nakita ng article na patungkol, preview po ata nag-release nun. At ang sabi po doon, how much yun daw suot-suot ni Marian Rivera mula ulo hanggang baba. Yung iba, doon nakafocus, hindi doon sa ginawang sayaw o sa talent ni Marian Rivera, hindi sa ganda ni Marian Rivera, kundi sa kung ano yung suot ni Marian Rivera. It is from a brand na, alam ko lang po, pero wala naman po akong ganong brand, pero familiar ako doon. It is the Sporty and Rich brand na pang mga elite. Yung cup po niya parang nasa kulang 5,000. Yung plain white t-shirt niya parang nasa 5,000. Then plain t-shirt lang po yun. Yung jogging pants niya, jogging pants na pambahay o pang workout, 11,000. Biruin po ninyo. So yung buong outfit lang ni Marian Rivera na parang pambahay, it costs already 20,000 pesos.
At pag ginaya ng mga tao yon, ang pambahay mo ngayon, ngayong panahon na to, nasa 20,000 pesos dapat para masabi mo that you are living the same life Marian Rivera has. Di po ba? At din po nagkakaproblema ang mga tao kasi pinipilit natin na sumabay, pinipilit natin na gayahin yung mga nakikita at napapanood po natin para lang masabi na masaya rin yung buhay natin tulad sa kanila. But you know what? Money is not the indicator of blessing. It is the instrument of blessing. Ibig sabihin po, ang pera, hindi po yan yung nagsasabi kung ang isang tao ay blessed, kung ang isang tao ay masagana yung buhay niya, abundant yung buhay niya. Kasi po ang money, binigay po yan sa atin ng Panginoon para maging instrumento, para maging pagpapala sa maraming tao, including our lives, of course. Kaya lang, medyo na-distort ang kaisipan ng tao. Akala natin, pag mas maraming pera, mas masaya ang buhay, mas enjoy ang buhay. Kasi nga, you get access to many things. But that is not the case. Ito na lang, sabi po ng World Health Organization or ng WHO, it is an international organization. Sabi po doon, if money, kung ang money daw po, o ang mga nakikita natin sa mga celebrities at sa mga personalities na masarap na buhay, kung yun daw ang batayan, okay? Para masabi na masarap o maganda ang buhay mo, bakit maraming mayayaman, kilalang tao, ang nagsusuicide pa rin? Compare po natin. Ang US, nasa kanila lahat ng pwede mong... ang US po is considered as property-driven country. Ibig sabihin, ang mga tao doon, maraming ari-arian. Makikita nyo po, di ba, yung mga ini-interview, yung mga casual lang nila na damit. Lahat po yun, luxurious brand na sa atin. Also, sila po lagi yung una sa mga tech, sa mga advancement. Tama po ba? Bago po makarating dito, nalaspag na sa kanila yung mga gadget na ini-enjoy po natin dito. That is the US. Pero kinumpare po nila yon sa Sudan. Ano po ba yung country na Sudan? Ito po ay meron pong consistent na giyera sa Sudan. Ito pong country na to ay mahirap din. Pero kinumpare po nila yung suicide rate between US and Sudan. And guess what? Mas mataas pa rin po ang suicide rate sa US kahit na meron na silang ng lahat ng bagay na pwedeng asamin ng isang tao. Kahit pa ikumpara sa isang country na kahit mahirap, kahit laging naggigera sa kanila, pero yung mga tao doon, mahal nila yung buhay nila. Hindi po sila nag-suicide. Ibig sabihin, nandoon yung importansya at enjoyment nila ng buhay. Na ang ibig sabihin po, wala sa pera, wala sa possession, wala sa mga bagay na meron sa mundong ito, ang makakapagsabi o hindi po natin masasabi na yung abundance ng buhay ay magfo-flow sa mga bagay na material sa mundo. Now, kaya nga po gusto nating i-correct yung ganong mindset kasi akala natin ay dahil maraming bagay ang isang tao, masaya na po siya. Ako rin po, ang dami ko nababasa sa articles na suicide. Mostly kung sino po yan, mga artista, mga kilala, mga international pa. Isipin po ninyo, lahat meron na sila. Dinidesire natin yung buhay na meron sila. Kasi nakikita natin sila, di ba, lagi silang lumilipad, lagi silang kumakain sa kung saan, lagi sila nasa magagandang lugar. Pero at the end of the day, ibig sabihin, yung buhay, hindi pa rin nila nakikita na enough to live. Hindi pa rin sila makakita ng rason para mabuhay. Kasi nga po, wala doon yung lahat ng bagay na yon. Because giving leads to overflow of genuine abundance. Balikan po natin yung salita po natin kanina, no? Sabi po dyan, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Para po tayo ay makapagbigay, ayusin po natin yung mindset natin na akala natin we do not have enough. We're just, maybe there are times na parang we do not have enough. Kasi nga po, hinuhuli natin yung para sa Panginoon. Hindi natin priority. Ang priority po natin, yung buhay na gusto po natin ma-experience. And then after paying all those bills monthly, makikita po natin, wala na po palang natira para ipagkaloob natin sa Panginoon. Kaya po natin nasasabi that we do not have enough. It is not because we really do not have enough, but because hindi lang natin napaprioritize yung para sa Panginoon at napaprioritize po natin yung mga bagay na gusto natin for us to achieve that abundant life that we thought we need so much.
Now, sabi po sa John 10:10, ito lagi po natin ito naririnig. At lagi po natin, alam ko marami na nga rin po sa atin, kabisado natin to. Pero ito po yung sinasabi sa iba't ibang version ng John 10:10. I have come that they may have life and have it to the full. Ibig sabihin, puno. Sabi naman po sa New Living Translation, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Na ibig sabihin, ang satisfying life, matatagpuan din po natin sa Panginoon. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Hindi lang po masaganang buhay ang kaloob ng Diyos sa atin, kundi that which overflows pa. When? Okay? Nilakasan ko po talaga para magising kayo dahil nakita ko marami nag-iikap. When tayo po ay nagbibigay at gumagawa ng mabubuting bagay. Ang goal po natin ay yung tayo po ay maging mayaman, hindi sa possessions, hindi sa pera, hindi sa yaman sa mundo, kundi po yung tayo po ay maging mayaman sa mabubuting gawa tulad po ng itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Bakit? Tulad po na sinabi ko kanina sa intro po natin, this is a form of worship. Ganito na lang po, halimbawa, pagdating natin kanina or every Sunday worship, celebration, tulad po na sinabi ko kanina, lahat po ng ginagawa natin mula po sa pagising natin at naka-mindset na tayo, mag-worship ako sa Panginoon. So gumising ka ng maaga kahit medyo puyat ka, nagsakripisyo ka. So pumunta ka dito at nagpa-praise and worship na. Napakalakas ng kanta mo, napakasigla mo, nagpupuri ka sa Panginoon. You are worshiping through praises and worship. So big, di ba? Extravagantly to the Lord. And then nakikinig ka sa salita ng Diyos. And then nagte-testify ka, masaya-masaya ka sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. That is also a worship. Lahat po in worship. And then offertory na, pupunta ka na sa harap. Tapos ang nilagay mo, 100 pesos lang. Di po ba? Paano natin sasabihin that we are really worshiping God? Parang hindi proportion. Nagpapasalamat ako, Lord, napakabuti ninyo kasi binigyan nyo ako ng ganito, niligtas nyo ako, yung hindi ko ine-expect, binigay mo. Kaya lang, ito lang yung kaya natin ibigay sa Panginoon. Para pong hindi tugma. Ang lakas-lakas na sigaw ko ng praises and worship ko, tapos pagdating sa giving, which is also a form of worship, ang liit lang na ibinibigay natin sa Panginoon. Now, hindi po ako dito, hindi naman po sa akin mapupunta, yung mga tithes and offering o yung mga sin na ilalagay po ninyo dyan. Pero gusto ko lang pong maunawaan. Di po ba, whenever ako po tuwing ako'y nagpe-preside, lagi ko po sinasabi yun. Now, as our expression of love and form of worship or act of worship, di po ba, sinasabi ko yun, tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Now, the bigger our giving is. Now, hindi ko po sinasabi yung bigger, ibig sabihin sa laki ng amount, mamaya po pag-aaralan natin yan. The more we give to God, the more we are extravagant worshipers of God. Kasi po, hindi natin kayang sabihin o patunayan na ako ay talagang matinding worshiper ng Panginoon kung pagdating po sa giving ay hindi po natin na ibibigay yung para sa Panginoon. Dahil tulad po na sinabi ko, ang worship celebration, hindi po yan kompleto ng walang offertory. Bakit? Nilagay po sa programa ng worship celebration ang offertory kasi giving is also a form of worship. Akala natin, ito lang yung basta makapagbigay lang tayo every part of the offertory program. Kaya lang hindi po, it is also our worship. And if you are worshiping a big and glorious God, di po ba tama lang na ibigay din natin kung ano yung deserve ng isang malaking Diyos na hindi po tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan at laging nandyan para punan ang lahat ng ating pangailangan. Now, tulad po ng binanggit ko kanina, giving, balikan po natin, giving leads to overflow of genuine abundance. Kaya po, genuine abundance, kasi po gusto nating tanggalin sa isip natin yung abundance, yung worldly abundance na dinidictate po sa atin at ini-influence ng mundo. Ang gusto po natin, yung genuine abundance which can be, na pwede po natin i-accumulate by doing the good works of God. Alam niyo po, nung ako po ay high school po ba yun? Opo, high school po yun. Meron po kami, na-share ko na ata to sa youth camp kasi as an example to the youth. Meron, nung ako pong high school, second year high school po ata yun. Meron kaming teacher. Nagalit po siya sa amin. Na-offend po siya kasi pinagpalit namin yung subject niya. Kasi yung subject niya, medyo boring geometry. Geometry ata o trigonometry. Adi, syempre, math. So, dahil medyo siya,
nagpaalam yung isa naming PE teacher. Siyempre, yung mga estudyante mas gusto PE, di ba? Kasi ano lang, laro-laro lang, di ba? Sakitan lang ng sakitan pagka PE. So, ang ginawa namin, hindi po kami pumasok doon sa trigonometry or math subject namin para makapag-practice kami doon sa PE class namin. At na-offend yung teacher namin. Na-offend siya ng sobra. At mula po noon, talagang binigyan niya kami ng cold treatment. Cold at nakakatakot talaga na treatment. Kasi po, sinusungitan niya kami at napapaya yung iba kapag tinatawag. Tumatawag po talaga siya. Okay, halimbawa, Krisha, what is this? Sagutin mo yan. Talaga po nagsungit po siya. So, takot na takot ang lahat sa kanya. At every subject class po niya, every time na dumarating po siya, wala na yung joy sa pag-aaral. At ang gusto na lang namin lahat matapos. And then, pa-finals na siya, pa-finals exam na po siya. So, ang nangyari doon, nagpa-quiz siya. Kasi nga, lagi siyang, parang mainit na ulo. Nagpa-ano siya, parang surprise quiz. Alam niyo na, pagka-surprise, di ba? Mga nakakaba yun. Kasi nga, hindi nakapag-prepare. Di po ba? Hindi rin nakapag-prepare ng mga kodigo yung iba. Ade, surprise nga eh. Ade, nag-surprise quiz po kami, no? Tapos, yung top 3, yung tatlong pinakamataas, or parang hindi ko sure kung naka-perfect score, basta tatlong pinakamataas. Kasama ako doon sa tatlo. Tatlo po kami, isang lalaki, tapos dalawa kami babae, na parang kami yung pinakamataas na score. Kasi uso rin yun, di ba? Ngayon sabi nung teacher ko na yon, para pambalanse, okay, bibigyan ko kayo yung tatlo na top score. Bibigyan ko kayo ng chance. Kumuha kayo ng maliit na papel at ilagay nyo doon ano yung request nyo. Kumbaga, pwede kang mag-request. Kung kahit ano yung pwede mong i-request. So, magfa-finals noon. Yung dalawa ko pong classmate na naka-top score, nagtanungan kasi kami kung ano yung mga inilagay ninyong request dahil top score. Yung dalawa ko pong classmate, ang nilagay po nila, exempted sa finals. Sabi nilang dalawa, hindi ko po nilagay yung exempted sa finals kahit naisip ko po yun. Pero silang dalawa, nilagay po niya yun. At alam niyo po, sinunod po yun ng teacher ko. Talagang in-exempted po sila sa finals. Ibig sabihin nun, kung ano yung score ng top na pinakamataas na score sa finals, yun na yung magiging score nila, di ba, sa finals. So, instant, hindi na magre-review, hindi ka nakakabahan, may time ka na para mag-review para sa isa. So, ang nilagay ko po doon sa maliit na papel, ang isang wish ko sa kanya, sabi ko lang sa kanya, bumalik na po kayo sa dati. Sabi, naiiyak na naman ako kasi mahal naman ko teacher ko na yan. Sabi ko sa kanya, bumalik na po kayo sa dati. Hindi ko alam, napakaiyakin ko talaga. Sabi ko lang sa kanya, bumalik po kayo sa dati. Tapos binasa po yun ng teacher ko, sabi niya, tumingin lang po siya sa akin. Ganun lang, tumingin lang po siya. Tapos, goodbye class, sabi niya ganyan. Ayan na. Kinabukasan na. Alam niyo po ba kinabukasan? Masaya-masaya po talaga ako, hindi ko makalimutan eh. Masaya-masaya ako kasi kinabukasan, napaka-jolly niya. Bati na po kami lahat, kinabukasan after that. Ngayon nagtataka yung mga classmate ko. Bakit kaya, para daw nagbago bigla yung mood ng teacher ko na dating terror, na dating namamahiya, kinabukasan po nung pumasok po siya, napaka-jolly niya, napaka-friendly niya. As in, bumalik po talaga siya para pong iba yung teacher na pumasok sa amin. At hindi po nila alam na yun po yung na-request ko po sa kanila. So, before the school year ends, sabi ng teacher ko, alam niyo ba, ngayon lang ako nakakita ng ganyan estudyante. Magpasalamat kayo sa isang classmate niyo, kaya ako nagkaganito, sabi niya sa amin ganun. Pero magpa-finals pa rin siya. Kasi nga po hindi ko na-request na ma-exempt ako sa finals. So, nag-finals po ako, pero hindi po yung makalimutan ng teacher ko kasi kinausap po niya ako, sabi niya sa akin, alam mo, hanga ako sa'yo, bakit yun ang na-request mo para sa lahat, instead na yung exemption, para lang na sana ikaw lang yung mag-e-enjoy. Kasi yung dalawa kong classmate, yun yung na-request. Sabi ko sa kanya, syempre, di ko po alam, pero sabi ko sa kanya, sa tingin ko, mas importante yun kesa sa award. Alam niyo po, sinabi niya sa akin, nag-compute na ako ng grades. Alam mo ba, ikaw ang gusto kong gawing best in, yung subject daw, best in trigonometry po ata, kung hindi ako nagkakamali. Kaya lang, alam mo ba,
maliit na puntos ka lang na diferensya doon sa si Coco yun si Christopher. Siya yung naging best in trigonometry. Siya po yung isang nagpa-exempt sa finals. Alam mo ba, dahil lang na-exempted sa finals, si Christopher, siya yung naging best in trigonometry. Pero kung ikaw ay nagpa-exempt doon sa finals, ikaw yung makakakuha ng best in trigonometry na award. Kasi sobrang tight daw po nung laban. Pero sabi niya sa kanya, alam mo, yung lahat ng awards na yan, kasi medyo madamdamin din po yun. Alam mo, yung lahat din ng awards na yan, kakakalimutan at makakalimutan ng tao. Pero sinabi niya sa akin, pero yung ginawa mo na yun, kahit sa susunod kong mga klase, ikukwento ko yung ginawa mo sa kanila para daw yung mga estudyante, hindi lang maging self-centered o achievement-centered, dahil may higit na mas importante kaysa sa mga ganung bagay. Now, bakit ko po ito kinukwento sa inyo? Kasi po, kung ang gusto lang po natin ay honor, po pwede naman po kasi talaga yun. Kung ang gusto lang po natin ay makilala, di po ba? Kasi po, maraming tao, dalawa lang po yan, either you build your own kingdom or you build the kingdom of God. Kapag kasi po tayo ay, ang binibuild lang natin ay sarili nating kingdom, okay, lagay ka ng ganito, pundar ka ng ganito, ipon ka ng ganito, hanggang makapag-develop ka ng sarili mong kingdom. Pag sinabi po natin sarili nating kingdom, malaki yun. Hanggang ma-build mo yung sarili mo as malaki o mataas na tao. That is an earthly kingdom of man. Pero ano po ba ang purpose natin? Ang gusto lang ba natin makilala tayo, maitaas po tayo? O ang gusto natin ma-build yung kingdom ng Panginoon? And what is that kingdom of God? Na kahit na habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, yung mga ginagawa natin, nakakapagpunla po tayo para unti-unti, di po ba maitayo yung kingdom ng Panginoon? Lord, nakapagbigay na po ako sa inyo ng panambak ng lupa. Sa susunod, Lord, mag-give ako sa inyong kingdom para naman pantayo naman ng mga walls sa kingdom mo. Sa susunod naman, pagka Lord, pinalad ako at biniyaan mo pa ako, ipapagamit ko yung service ko para sa inyo hanggang build po natin yung kingdom ng Panginoon dito sa mundo through our life. Now, that is the abundant life that God wants us. Mamaya po, mas mauunawaan pa po natin ng konti. Balakpakan nga lang po natin ng Panginoon. Number 2, tatlo lang po ito tulad ng sinabi ko. Giving is a spiritual gift we receive from God. Now, Sister Bev, bakit yung ibang tao parang naturally kaya nilang magbigay o magkaloob o tumulong? Bakit yung iba hindi? Despite na halimbawa, mas marami akong pera kesa po kay Sister Edith. Halimbawa, mas marami akong pera kay Sister Edith, pero si Sister Edith, mas maraming magbigay o mas kaya niyang magbigay o magkaloob. Bakit po may ganong instances? Because giving is also a spiritual gift we receive from God. Sabi po sa ikalawang 2 Corinthians 9:10-11, now may He who supplies seed to the sower and bread for food. Skip po muna natin yan. Sa ikalawang Korinto na lang po. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Another reason, bakit po hindi kayang magkaloob generously ng mga mananampalataya o ng tao is because of the ownership mentality. Ano yung ownership mentality? Ang tao na mayroong ownership mentality, iniisip niya, I've come this far because of myself or because of my own. Yun nga po yung diniscuss at shinare ko nung nakaraang devotion namin. Yung mga tinatawag na self-made people, meron pong mga mababasa po ninyo yun sa mga international magazine. Top 10 self-made billionaires. Kylie Jenner, mga gano'n. Yung mga bata pa lang, pero self-made na. At ibig sabihin po ng self-made millionaire or billionaire, sila yung mga tao na nagawa nila na maging successful sa buhay nila all by their own daw. Yun yung paniniwala nila. Pag sinabing ikaw ay self-made, si Shelo ay self-made millionaire or self-made businesswoman, ibig sabihin, siya lang ang may kagagawan kung bakit siya naging self-made businesswoman or millionaire or billionaire in Jesus' name. So, di po ba? Ibig sabihin nun,
ang tingin ng tao, ako ang may kagagawan, kaya ako lumaki, kaya ako yumaman, kaya ako umunlad. Okay? Now, yun po ang nagiging isang reason bakit po ang mga tao o ang kahit mananampalataya ay meron ding ownership mentality. Na ibig sabihin, hirap tayong magbigay kasi alam natin na pinaghirapan natin yung pera na yun. Na ako ang nagsikap. Dugo ko yun, pawis ko yun, oras ko yun, sakripisyo ko yun. Tapos ilalaglag ko lang one instant. Kaya po ihirap ang maraming mananampalataya din sa pagbibigay generously. Okay? Kasi nga po, akala po natin, lahat ng meron din po tayo, binigay na sa akin ito ni Lord as blessing. So, kailangan ako lang po yung gagamit ito. Halimbawa, sino po dito yung mga naging empleyado? First time, hanggang first time na empleyado, yan. Marami po sa atin nagsimula as employee. Tama po ba, empleyado? Now, after mo ma-receive yung unang paycheck mo, ako po kasi yan sa DAP, yung first work ko po, government po yun. So, sweldo na daw, sweldo na, sabi, no. Naka-ATM po kami nun sa Landbank kasi nga po government. Tapos, pero kunin mo daw yung payslip mo doon sa HR. So, excited ako kasi nga po, unang sweldo ko bilang nagtatrabaho. So pagpunta ko sa HR, nakatiklop pa po yung payslip. Syempre, para for confidentiality. Pagbuklat ko po ng stapler, nakita ko, daming kaltas. May tax, may SSS, may PhilHealth, may Pag-ibig, yung late, wala naman po akong late noon, pero nakita ko ang dami. Pag kinumpute ko po yung lahat ng kaltas, halimbawa, ang sweldo ko po ay 10,000. Kunyari, hanggang kinsenas, 10,000. Tapos makikita mo yung kaltas mo, 2,000. Magkano natira sa'yo? 8,000. Imagine that. Di po ba? Parang disappointed ka. Parang masakit sa puso yon na ikaw yung gumawa nun for 14 days o 2 weeks, nagtrabaho ka, gumising ka ng maaga, ginawa mo yung mga kailangan mong gawin, di ba? Nagsikap ka at may mga sakripisyo ka, tinipid mo yung sarili mo, yung pagkain mo, naglakad ka ng malayo dahil malayo yung sakayan. Tapos pagtingin mo, yung dapat 10,000 na sinuweldo mo, may kaltas na 2,000. Di po ba? Yung parang medyo ma-hurt ka na, akin yung 2,000 na yun. Bakit napunta sa Pag-ibig, sa SSS, sa gobyerno, sa tax? Tapos, syempre, medyo galit ka pa kasi saan ba napupunta yung tax na to? Di ba? Laki-laki ng tax na inaano, pero hindi mo na makita kung saan napupunta. At di, syempre, parang kinukuha sa akin. Di ba? Parang kinuha sa akin yung pinagtrabahuhan ko. Parang ganun din po ang ownership mentality ng mga tao. Kaya hirap po tayong magbigay. Ang iniisip natin, lahat ng meron tayo ay sa atin. Kaya pag merong nag-require sa atin, anak, sasabihin, Beverly, sabi ni Lord, magbigay ka at magkaloob ka ng ganito. So, parang medyo gusto magbingi-bingihan minsan, di ba? Kunyari, wala ka na rin, si Lord kaya yun? Hindi ko sure. Baka naman imagination ko. Minsan akala natin si Lord na pala, tapos imagination. Mag-ingat po kayo sa mga ganon. Mamaya po, i-share ko po kung bakit po kailangan kayo mag-ingat. Kunyari, sinabi ni Lord, magkaloob ka, di ba? Parang violation yun. Kasi Lord, ako yung nagsikap dito, tapos ibibigay ko lang sa tao na to, na tinuturo ninyo, magkaloob ka mo ko sa kanya. So, ang hirap, di po ba? Kaya naiintindihan ko rin po, bakit marami ring tao na nahihirapan. Now, ang kailangan nating maunawaan. Sabi po dito sa verse natin, 2 Corinthians 9:10-11, 3 bagay lang po. Now may He who supplies seed to the sower and bread for food. Supplies, ang Diyos daw po na nagbibigay at nagkakaloob ng seeds, ng punla. Ibig sabihin, siya ang source ng seed natin. Ano po yung sumunod doon? Supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Now, si Lord daw yung nagbigay ng punla. Siya rin po yung nagmumultiply nun kapag naitanim mo na. At hindi lang yon, while you are enriched in everything for all liberality, habang pinapasagana niya yung buhay mo, which causes thanksgiving through us to God. At ano po ibig sabihin? Nag-glorify ang Diyos pag tayo nagpupula. Na ang ibig sabihin, in giving, God is the source, the means, and the goal of giving. Na ibig sabihin, ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng mga bagay na ikakaloob natin at siya rin ang
may kagagawan kung bakit po yung itinanim po natin na yon ay mamumunga. Kaya nga po, di ba sabi niya, increase the fruits of your righteousness. Siya rin po ang bahala na pagkatapos nating magtanim, sisiguraduhin ng Lord na yung tinanim natin ay tutubo, magbubunga, magkakaroon ng fruit habang hindi kanya pinapabayaan. And then, the goal of giving. Bakit ka ba nagpunla? Bakit ba yan pinasagana ng Panginoon? Which causes thanksgiving through us to God. Na ibig sabihin, whenever po na tayo ay nagbibigay, nagkakaloob, it should cause thanksgiving through us to God. Na ibig sabihin, kailangan ang mag-glorify pa rin ay ang Panginoon. Ang goal pa rin ng giving ay ang Panginoon. Bakit kailangan natin i-emphasize to? Kasi po, iyon din po yung kalakaran ng mundo na kapag ikaw ay nagbigay, kailangan may kapalit. Na kapag ikaw ay nagbigay, kailangan makilala ka. Na kapag ikaw ay nagbigay, kailangan may honor ka na ma-receive. Halimbawa, di po ba, pag nagbigay o nag-donate ka sa mga eskwela, ngayon po ay brigada. Eskwela, di po ba? Panahon ng brigada, eskwela. Makikita po ninyo sa mga gates, sa mga upuan, halimbawa ng mga eskwelahan, donated by Miss Ella May Kaluwag, di po ba? Nakalagay po doon sa gate, di po ba? Parang bakuran ka daw ikaw ay bakuran ng eskwelahan. Donated by Brother June Estillas, Hilarion Estillas Jr. Baka Estillas lang, yung pala yung lolo. Lolo pala namin, hindi pala si Tito Jun. Nag-picture pa siya doon. Hilarion Estillas lang pala, wala, nakalimutan yung junior. Junior po kasi siya. Hindi po pala kanya dapat yung glory na yun. Pero halimbawa, di po ba ganun po na kapag nagbigay ka, kailangan may kapalit, kailangan makilala ka, o kailangan may repayment. But that is not giving. Kasi po ang goal dapat daw po ng giving natin, it should cause thanksgiving and glory to God. And not to us. Hindi po dapat tayo, kaya nga po tayo tinuturuan, na kapag may binigay po tayo sa kanan, huwag natin ipaalam sa kaliwa. Kasi po, kung makita rin ng tao na tayo nagbibigay, di po ba iba, nag-i-smile pa kapag nagdo-donate. Hawak-hawak po yung konting grocery bag, di kaya gaan. Ilan po, 4 po sila nakahawak sa grocery bag. Ang gaan lang naman ako ng grocery. Kasi gusto po nila makita sa picture, gusto po nila na ma-recognize po sila doon sa lipunan. Yung pala, tatakbo. Kaya po pala 4, isang kapitan, 3 po yung konsehal, di po ba? Ayun po kasi yung kalakaran sa mundo natin ngayon, na kapag tayo ay nagbigay, kailangan tayo ay tumanggap ng honor, ng glory. Now, gusto ko po sabi po ito sa Deuteronomy 8:17-18, for it is He who gives you power to get wealth. Pero let's skip that. Let us focus on this. Sabi po sa Romans 12:3 and 6-8, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith of God has distributed to each of you. We have different gifts, sabi po dyan, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Now, no one of us can boast about our giving because giving is something we receive from God as a spiritual gift. Gift po pala ang giving. Kaya po siguro napapansin ninyo, yung iba, bakit gano'n na lang siya magbigay? Pero yung iba, hirap na hirap magbigay. Oy, marami sigurong natuwa. Sige, hindi lang giving yung gift ko. Pipiliin ko na lang dito kung ano yung gift ko kasi mas madali, yung serving na lang yung gift ko. Hindi po ganon. Halimbawa po, alam ko po, naniniwala po ako, lahat po tayo dinipositohan ng Panginoon ng gift na to. Now, hindi lang po na-activate. Bakit? It requires faith to activate that gift of giving. Halimbawa po, niregaluhan ko po si Lira ng bike o ng bicycle, di po ba? Binigyan ko siya ng gift, bicycle, dahil birthday po niya. Now, si Lira, either ayaw niyang gamitin kasi natatakot siya. Baka mabuwal siya, baka mabunggo siya, baka masugatan po siya. Pero pag ginamit po niya with faith yung gift po na yon, kaya ko to, tutulungan ako ni Lolo Jun kapag nagpipidal ako. So hindi ako mababangga doon sa mga salamin niya doon na nakaharang sa kalsada.
So, di po ba? Na ibig sabihin, ganito po, parang sa gift lang din po ng giving. Binigyan tayo ng Lord ng gift of giving, pero marami po sa atin hindi magamit yon. Bakit? Takot. Takot po tayo na gamitin yung gift of giving kasi baka magkulang ako. Kasi baka magkulang yung pangailangan ng pamilya ko. Kasi baka hindi ko masustain yung pagbibigay regularly. Hindi ko kayang mag-commit. So, ang nangyayari po, yung gift niya, natatambak, hindi nagagamit. Parang yung bike, kapag ayaw sakyan ng bata, ayaw gamitin dahil takot madapa. Di po ba, ano nangyayari po doon? Nangangalawang lang po. So ako po naniniwala, marami po sa ating pinagkaloob ng Panginoon. Kaya lang, we need by faith magamit at ma-utilize po natin yung spiritual gift na yon, including the gift of giving. Take for example, meron pong sa Luke 17, kung di po ako nagkakamali, meron po di po doon 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon. Lahat po sila nakatanggap ng pagpapala. Lahat po sila, okay, gumaling after po na pagalingin ng Panginoon. Pero ilan lang po yung bumalik? Isa. Nasaan yung siyam? Gumaling din naman yung siyam. Tumanggap din naman yung siyam, di po ba? Lahat sila. Sasabihin natin, biniles po sila ng Panginoon. 10 po yung biniles ng Panginoon. Pero bakit isa lang ang bumalik sa Panginoon para magpasalamat at i-honor sa ginawa ng Diyos sa Kanya? Sabi po doon sa Luke 17, your faith has healed you. Ang diferensya po, bakit yung isa na kitongin na bumalik ay nakabalik, pero yung siyam na tumanggap din ng pagpapala ay dahil merong pananampalataya. Naniwala yung ketongin na it is really Jesus who healed me. Now, ganun din po sa ating giving. Halimbawa, para mas maunawaan lang po natin. Halimbawa, meron kang ibang gift dito na natanggap. Serving, then, halimbawa, teaching na lang po kasi nagpipreach ako ngayon. Halimbawa, binigyan ako ni Lord ng gift of teaching. Parang gift of giving lang din po. Tapos, wala akong faith na gamitin yung gift na yon. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko kaya yan. Lord, hindi naman ako nag-Bible school. Lord, hindi naman ako nag-training. Hindi ko kayang gamitin yung gift na yan. Kahit sabihin mo, may gift ako dyan. Pero by faith, tumatayo po ako sa inyo ngayon. So that spiritual gift na pinagkaloob ng Panginoon ay maggamit, may utilize. Para saan po? Para ba ako po'y sumikat sa church? Hindi po. All for the glory of God. Because tulad po na sinabi ko, giving, the source, the means, o ibig sabihin, yung paraan para po magamit yung giving natin at para makapag-glorify yung giving, ang kailangan po niyan, sa Lord din po, ang bagsak ng lahat po ng giving na natatanggap natin. Kasi po, una sa lahat, undeserved. Halimbawa, sasabihin naman, nagsipag naman ako, Sister Bev, hard work, or tawag natin doon, hard-earned money. Di po ba tama? Nagsikap tayo, nagsipag po tayo, kaya tayo yumaman, kaya tayo umanlad. Pero kaya po tayo nagtatrabaho ng masipag, kaya po tayo nag-hard work or nagiging hardworking, kasi iyon naman po talaga yung tama. So hindi natin pwedeng sabihin kay Lord, deserve ko to kasi nagtrabaho akong mabuti. Nagtrabaho kang mabuti, nagsipag ka sa trabaho kasi iyon talaga yung dapat. Na kapag nagtatrabaho ka, sinisipagan mo at inaayusan mo yung trabaho. So we cannot boast anything to God. Kasi po, pagka gusto ng Diyos na pagpalain ka, pagpapalain ka niya. Kahit ano, kahit nasaan ka pa o nasaan ang lugar na meron ka. Now, third and last, huminto po yung ate. Pasensya na po, huminto po pala yung orasan. Akala ko po 10:10 pa lang. Akala ko po 10:10 pa lang. 11:10 na po pala. Biro lang po. Sige, palakpakan natin ang Lord. Thank you, Lord. Pasensya naman, hindi ko pa nakita. Sabi ko, i-concise ko. Si Gelay po, sisinin niyo kung bakit kayo magugutom ng maaga. Biro lang po. Third and last, and this is one of the most important, giving increases the fruits of our righteousness. Ang lalim naman yan, Sister Beth. Sabi dito, now may he who supplies seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown, and increase the fruits of your righteousness. Increase the fruits of your righteousness. Ano po ibig sabihin to? The more we give, the more we express the character of God sa buhay natin. Habang tayo'y mas nagbibigay, mas nagiging holy ang tao. Mas nakakarating sa Panginoon yung ginagawa natin. Increases the fruits of your righteousness. Kasi po maaari na meron po tayong ginagawa o pagbibigay na ginagawa
na hindi po nakikredit as righteousness kapag ginawa natin siya ng mali. Pero kung ginawa po natin yung pagbibigay out of our love for God, it increases the fruits of your righteousness. Nakakapag-ipon ka, nakakapag-impok ka sa kaharian ng Panginoon. Now, ano po yung sabi ko kanina, kapag meron kayong na-receive na revelation mula sa Panginoon, halimbawa sa pagbibigay, dahil yun po yung ating topic, pagbibigay. Kapag meron kayong na-receive na revelation sa Panginoon, na ikaw ay magbigay, ikaw ay magkaloob ng ganitong halaga, wag niyo po tatanggihan yun. O wag po kayo magbibingi-bingihan kapag sinabi ng Panginoon yun. Bakit? The more na nakaka-receive tayo ng revelation sa Lord at hinahakbangan natin yun, sinusunod natin na yun, mas nagliliwanag ang buhay natin. At dahil doon, mas nakaka-receive tayo ng maraming revelation pa sa ating Panginoon. Kasi hindi natin binaliwala yung revelation ng Panginoon. Take it as an example, si King Saul. There was a time in the Bible, mababasa po ninyo yun. Hindi ko po nilagay na dyan kasi medyo mahaba pa. Naka-receive po siya ng revelation sa Panginoon. Pero inignore po niya yon. Hindi niya sinunod yon. Ano po yung nangyari sa kanya? Tinanggal ng Diyos ang Holy Spirit sa kanya and he was demon-possessed. Okay? And mula noon, hindi na siya naka-receive ng revelation sa Panginoon. Hindi ko po kayo tinatakot, okay? Nagkataon lang po na paus na ako, kaya ganito yung boses ko. Pero hindi ko po kayo tinatakot, okay? Linawin lang po natin yon. Ang ibig ko po sabihin is that kapag tayo ay nakaka-receive ng revelation kay Lord, kahit hindi po sa pagbibigay, at tinanggihan po natin yon, we don't know kung sa susunod bibigyan pa tayo ng revelation ng Panginoon. Pero, di po ba, ang kabaliktaran nun, kapag tayo naman po ay hinakbangan natin yung revelation na na-receive natin sa Panginoon, ano yung mangyayari? Mas magliliwanag yung buhay natin, mas lalakad tayo sa liwanag kasi nasunod natin yung kalooban ng Panginoon. At pag lumiwanag, mas lalo lumiwanag yung buhay ng tao, natural, mas lalalim ka sa Panginoon, mas magiging close ka sa Panginoon. At kapag naging mas close ka pa sa Panginoon, you will receive more revelation from God. Baka daw revelation na naman na magbibigay ulit. Okay lang siguro na walang revelation. Hindi po, yung revelation po na yun, revelation in many areas. Thank you so much, Kelly. God bless you. Ang revelation po na ibig ko sabihin, revelation hindi lang sa pagbibigay. Revelation sa mga panalangin mo. Revelation sa salita ng Panginoon. Mas magiging malinaw yung paglakad at relasyon mo sa Panginoon. All because sinunod mo yung revelation na ibinibigay o ibinaba ng Diyos sa buhay mo. And it would increase the fruits of your righteousness. Malapit na po tayong matapos. Let's skip that. Sabi po sa Acts 10:1-4. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day at about 3 p.m, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, "Cornelius." Cornelius stared at him in fear. "What is it, my Lord?" he asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God." And I put the emphasis, gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Ito daw pong si Cornelius, lagi po siyang nagkakaloob at nananalangin. At yung lahat po ng ginagawa daw po niya na yon ay umangat, nag-come up as a memorial offering before God. Na ibig sabihin po nung come up as a memorial offering before God is that napansin nyo ng Diyos. Nakita yun ng Panginoon. Na-remember niya, naaalala niya yung mga ginawa mo. O kaya na-record ng Panginoon yung lahat ng bagay na yun na ginawa ni Cornelius. Ganon din po sa buhay po natin. Kung po ba kukwentahin po natin, lahat ng mga nakamal natin sa mundo, lahat ng tinanggap natin, lahat ng meron po tayo, ilang porsyento po doon, yun sa tingin ninyo, nag-come up as a memorial offering to God. Ilang percent po doon? May 15% ba? May 30% man lang ba? Yung na-notice ng Lord at na-credit kay Cornelius. Alam niyo po, kung may accounting book po dito sa lupa, may accounting book din po. Ako po yun po lagi ko iniisip. May accounting book sa langit, okay?
Hindi ko lang po alam kung gaano kakapal yung accounting book na yun, pero sigurado po ako may accounting book po tayo lahat sa langit. At doon po nakalista, di ba? Yung lahat ng bagay na pinundar mo para sa kaharian ng Diyos, lahat ng ibinigay mo, ipinagkaloob mo, lahat ng tinulong mo, para mag-glorify at maganap yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng mga tao, para ma-spread yung gospel niya. Lahat po yun. Naniniwala ako, naka-take into account sa heaven. Kaya nga po, hindi kawalan at hindi po tayo dapat manghinayang kapag meron tayong pagbibigay, pagkakaloob na ang nalulugod at ang tumatanggap ay Panginoon. Ito po ang lesson ko sa buhay. Hindi ko po sinasabi na gawin nyo to, pero ito po ang lagi kong iniisip. Halimbawa po ako'y sumweldo, or ako po ay may tinanggap na pera, halimbawa. At kukumputin ko, lahat lang po ng nawala sa akin o yung give away ko, yun lang po ang kinukwenta ko na merong kwenta sa langit. Lahat ng naiwan sa akin, itinabi ko, sinave ko, pinambili ko ng sarili kong gamit, I don't regard it as hindi ko po siya nire-regard na mayroong eternal value. Kasi dito ko lang ito mapapakinabangan sa lupa. Though, halimbawa, bumili po ako ng damit at ginamit ko para sa karyan. Okay, sige, pwede rin magka-count yun. Pero iba po yung bagay na i-give away mo. Pangtulong, pangbigay, pangkaloob. Lahat po yung naniniwala ako. Iyon lang po yung pera ko na natanggap na merong eternal value sa Panginoon at sa heaven. That is, kaya yun po lagi ko sinasabi. Kaya pag may natanggap po ako, Lord, hindi po pwede na walang portion nito ang mapupunta sa iyo, mapupunta sa kaharian mo, o mapupunta para sa gawain mo. Laging meron. Kasi po halimbawa, 10,000. Yung 5,000 binigay ko para sa gawain ni Lord. Yung 5,000 po na natira sa akin, I would regard that as no value. Meron lang siyang earthly value. Pero yung another 5,000, yun lang. Yung merong eternal value para po sa akin. Ganun pong ginagawa kong mindset para hindi po ako magkulang o hindi ko po pagdamutan ang Panginoon. Kasi po sabi po dito, Matthew 6:19-21, sa Message version po ito. Alam ko po, alam niyo rin ito. Don't hoard treasure down here where it gets eaten by moths and corroded by rust, or worse, stolen by burglars. Stockpile treasure in heaven where it's safe from moth and rust and burglars. It's obvious, isn't it? The place where your treasure is the place you will most want to be and end up being. Ano po ibig sabihin nun? Kung nasan daw po yung malaking porsyento ng kayamanan na meron ka sa lupa, kung saan mo daw po nilalagay at ini-invest yun, iyon daw po yung lugar na mas gusto mo na mapabilang ka. Saan po yun? Dito sa mundo o para sa heaven? At sabi po dyan, and end up being. At dahil dito ka, mas nagpundar, saan ka mapupunta? Di po ba? Doon daw po tayo mag-end up. Kasi yun yung mas pinahahalagahan mo. Yun yung mas pinahahalagahan natin, di po ba? Halimbawa, ako mag-i-invest po ba ako sa bahay ni Shelo? Hindi naman ako doon nakatira. Hindi rin naman ako titira sa bahay po. Nakitira ako sa dati, nagtatrabaho. Pero hindi po ako nagpundar. Wala po akong pinagawa doon sa kwarto na ginamit ko, yung kwarto nila Kiel and ni Matt. Wala po akong pinakabit doon, pinapinturahan. Wala ako. Kasi alam ko na hindi naman yun yung permanente ko na titirhan. Saan ako magpapagawa? Yung bahay namin sa San Ildefonso. Bakit? Kasi nandun yung puso ko, andun yung pamilya ko. At alam ko na doon ko gusto na magstay ng matagal. Parang ganun lang din po yun. The place where treasure is the place you will most want to be and end up being. Kaya nga po ito yung ginamit ko na translation in the Message translation. Kasi alam lang po natin where your treasure is, there your heart is. O your heart is, para akala natin yung heart lang natin. Pero ito po yung isa sinasabi sa salita ng Diyos na kung saan daw po tayo mas nagpupuntar o mas naglalagak ng kayamanan, yun daw po pala yung mas gusto nating puntahan sa buhay natin. Kaya po, let us assess saan ba natin nilalagay o saan ba tayo nag-iimpok ng maraming bagay. Ang gusto lang po ba natin ay yung yumaman tayo sa mundo o ma-experience po natin yung lahat ng satisfying na bagay dito sa mundo o mas gusto po natin yung mga bagay na pinrepare ng Panginoon sa akin. Ako po naniniwala. Wait lang po. Mabigat po ito sasabihin ko. Ako po naniniwala, mayaman ako. Sabi ko sa inyo, mabigat to. Mayaman ako. Mayaman po ba kayo? Amen. We are born rich.
Lahat po tayo, di ba? Nangiti kayo nung sinabi kong mayaman ako at mayaman po tayo. Mayaman po tayo, you know what? Kasi po ang tao na kayang magbigay ng higit sa kaya niya para sa Panginoon. Alam po niya that his or her wealth is not of this world. Na meron siyang wealth na naghihintay sa kanya after our life here on earth. Alam niyo po, ang Panginoon, sabi po sa Revelation 5:12, if di po ako nagkakamali, di na po kasi talaga ito included sa teaching. Revelation 5:12, worthy is the Lamb. And who is the Lamb? Jesus, who was slain. To receive what? To receive power and wealth and wisdom and strength and glory and honor and praise. Noon pong sinunod ng Panginoong Yesus ang kanyang utos ng Ama sa kanya na siya ay maging magkatawang tao at siya po ay namuhay at siya po ay namutay, siya ay muli nabuhay. After He died, He was resurrected. Tama po ba? And after that, after He was slain, na-receive daw po ng Panginoon yung lahat ng bagay po na yun. Na nung nabubuhay siya, ay wala po. Kasi nga po, nung nung buhay po siya, bilang tao, nung katawang tao po siya, wala naman sa kanya lahat yun. Marami nga po hindi naniniwala sa kanya. Pero the moment He died, He received all of those things. Uulitin ko po. Power, wealth, wisdom, strength, honor, glory, and praise. 7 bagay po yan. At alam niyo po, pag tayo po ay nawala sa mundong ito, if we are united with the Lord, if we identify ourselves with Christ, kung ina-identify po natin na tayo ay kaisa ni Kristo, alam din po natin na one day tatanggapin po natin yung tinanggap ng Panginoong Yesus when He died on the cross. Tatanggap ako, tatanggap kayo, tatanggap tayong lahat ng mga anak ng Diyos ng power, ng wealth, ng wisdom, ng strength, ng honor, ng glory, ng praise. Lahat daw po ng yun. And that includes wealth. Kaya po, marami sa atin, hindi natin kayang magbigay generously. Kasi po, mas gusto natin yung wealth na na-enjoy natin dito sa mundo. At hindi natin malinaw o hindi malinaw sa atin na meron palang higit o mas malaking wealth na naghihintay sa atin. Kaya tayo tikom ang kamao natin. Kasi ito yung akala ko na wealth natin, yung meron ako sa mundo na ito. But if we only open our hands wide, our palm, we would know na there's a bigger wealth waiting for us. Promised by the Lord Jesus. Na hindi po, mind you, hindi po natin pinaghirapan, hindi po natin inipon on our own, hindi tayo yung may gawa ng wealth na yon. It is an inheritance. Alam niyo po ano yung ibig sabihin ng inheritance? Halimbawa, ako po, magulang ako, at marami po ako, ganito lang po sa natural na mundo, marami akong napundar. Meron akong ari-arian, marami akong bahay, marami akong lupa, marami akong savings, marami akong negosyo. Malaki yung napundar ko sa lupa. At ako ay namatay. Halimbawa po, ano? At meron po ako isang anak. Halimbawa, meron ako isang anak na naiwan. At pag namatay po ako, sino po ang tatanggap ng inheritance na yun? Yung anak ko. Na walang ginawa. Hindi siya nagtrabaho para doon sa inheritance na mamanahin niya. Lahat yun ako ang gagawa para sa kanya. Para may maipamana ako sa kanya. That is the concept of inheritance. Mayaman ka instant, overnight, tama po ba? Kasi bigla ka lang yumaman na kahit hindi ka nagtatrabaho, wala kang ginagawa, hindi ka nagpagod doon. But you became rich, you became wealthy by the virtue of someone's work. By someone, okay? Hindi ikaw nagpagod. And just like us, we have an inheritance with Christ. By virtue of what Jesus Christ did on the cross. It was all Jesus Christ's work, not our work. Wala po tayong ginawa. Pero pag nawala po tayo, lumisan tayo sa mundo, meron tayong mamanahin. Meron tayong tatanggapin. At kapag nag-focus lang po tayo doon sa katotohanan na yon, you would know, meron ka man o wala sa oras na ito,
Sagad man yung pera mo o wala, may ari-arian ka man o wala, may utang ka man o wala, alam mo that you are wealthy right now, that you are rich, you are born rich in heaven. Hindi man dito sa lupa, pansamantala lang naman po ito, di po ba? Di natin alam hanggang kailan. Pero even now, alam niyo po, pwede na nating simulan yung eternal life natin. Paano pwede? Buhay ka pa. Malakas pa ako. Okay? Pwede ko nang simulan na hakbangan yung eternal life na yon when I start obeying the words of God. Kasi po ang giving is just like any principles and any yung mga utos ng Panginoon, meron pong guidelines. Kung susundin ko lang yung sinasabi ng salita ng Panginoon, sabi po dyan, it would increase your fruit of righteousness. At lahat ng pinangako ng Panginoon para sa kanyang mga anak, anak po ba kayo ng Diyos? Amen? Anak po ba kayo ng Diyos? Amen. Lahat po tayo, anak po tayo ng Diyos. And if we are children of God, alam natin that we have this birthright. That we have this inheritance as well na pinangako ng Panginoon. Imagine that, Lord, pag nawala ako, there would be more wealth, there would be more wisdom, strength. Di po ba lahat ng yun, yung sinabi ko po kanina, lahat po ng yun, tatanggapin po natin. And giving is a birthmark of a child of God. Sabi niyo po kanina, anak po kayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos. At gusto nating makiisa, at gusto rin nating tumanggap doon sa inheritance ng Panginoon. Kaya na hindi po pwede, natanggap lang po tayo ng tanggap. Dapat makita rin po talaga sa atin na ikaw ay talagang anak ng Diyos. And one way to prove that you're really a child of God is that birthmark of giving. Dapat nakikita sa atin yun. Kasi po, iyon yung ipinamana sa atin ng Panginoon. Ang Panginoong Hesus, even though He was rich, mayaman po siya kasi Diyos po siya. Pero niloob o inalaw po niya na magkatawang tao siya at mamuhay po siya as poor. Bakit? Para maging mayaman po tayong mga anak ng Diyos. Now that is the challenge for us. Paano ko ba mapapamuhay yung pagiging anak ko ng Diyos by living this giving or a generous giving life that God wants us to have. Huwag niyo na pong intindihin yung wealth ninyo sa lupa dahil sinabi ko po sa inyo, iiwanan nating lahat yan. Now, the time is now for us to start investing, to start saving up for our future, for our eternal life, na kahit buhay pa tayo at malakas po tayo, nagsisimula na po tayo na hakbangan yung eternal life na pinangako ng Diyos sa atin. And that eternal life comes with wealth, comes with power, comes with wisdom, comes with strength, honor, glory, and praise that the Lord has promised us all. Hindi po kawalan ang pagbibigay. Tulad po na sinabi ko sa inyo, I won't promise to you this morning na pag nagbigay ka, ibabalik din agad sa iyo ng Panginoon. Hindi po lahat ng pagkakataon ganun. At na kapag ikaw ay nagbigay, hindi ka mawawalan. May pagbibigay po kasi na nawawalan din po talaga tayo. Pero ang gusto ko po is mag-focus po tayo, hindi po doon sa matitira sa atin, sa mawawala sa atin, o sa kukunin ng tao, mapupunta sa ibang tao. Mag-focus po tayo doon sa higit na wealth natatanggapin natin once we give our all to the Lord. Because giving is our expression of love to God. And finally, konting oras na lang po, but finally, naalala ko lang po, alam niyo po si Abraham, nung hiningi po ng Panginoon sa kanya ang kanyang anak, tama po ba si Isaac? Sabi niya, give me your only son, Isaac, whom you love. Ano po, sa pagbibigay natin sa Panginoon, we must give what we love. We must give God something that costs us so much. Now, the question is, ano ba yung ibinigay o ibibigay o kaya mong ibigay sa Panginoon that you love so much na napakahalaga sa iyo o kaya napakalaki ng value na to? Kasi kung magbibigay lang ako, kahit malaki halaga nito, at parang hindi naman ako nawalan, it would cost us nothing, di po ba? Hindi rin po iyon yung pagkakaloob na nais ng Diyos. Ang gusto po niya yung masasaktan tayo. Ang gusto po ng Diyos na pagkakaloob, yung mararamdaman natin, yung makukurutan po ba tayo. Yung pagbibigay po na hindi lang basta parang walang nabago sa buhay mo nung binigay mo yon, kundi yung alam ng Diyos na may mababago sa buhay mo. Because that is
proof of sincerity of our love to God. Kung paano rin po na ibinigay po niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. Di po ba John 3:16, alam natin lahat yan. For God so loved the world that He gave. He only gave. He gave. Nagbigay din po ang Panginoon. Una siyang nagbigay. And so, kaya po tuwing tayo nagbibigay, we cannot boast. Kasi po unang nagbigay ang Diyos. And we are undeserving of it. Kaya kung magbibigay man po tayo sa Panginoon, nire-repay lang po natin yung kabutihan ng Panginoon na unang ginawa po niya para sa atin. Nagbibigay po tayo para hindi po para masabi na tayo ay magaling, tayo po ay masunuring anak ng Diyos, kundi po dahil sa pagmamahal na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong valuable message for us this morning, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, at alam ko rin, Panginoon, na marami sa amin, Lord, iba't iba ang sitwasyon. May mga panalangin po kami sa inyo, pangangailangan, Panginoon, at mga desires, Panginoon, mga plano sa buhay, for our future, Panginoon. Lahat po ng ito, Panginoon, ay desires po ng aming puso. But Lord, dalangin ko rin po sa pangalan ni Jesus, bigyan niyo po kaming lahat, Lord, ng spiritual gift, ng faith at desire, Panginoon, na makapagbigay at magkaloob po, Panginoon, sa inyo. Generously, O God, cheerfully with all our heart, Panginoon, na hindi po namin, Lord, iniisip, Panginoon, ano yung mawawala sa amin o ano yung magigain namin, Panginoon, mula sa pagbibigay. But Lord, allow us to be able to give, Panginoon, because it is the right thing to do, Panginoon. Because giving is our worship to you. Because giving is not about the money, Panginoon. Because you don't need our money, Panginoon. But we know that giving is only a test, Panginoon, of our heart's commitment, Panginoon. How much are we willing to give to you? How much are we willing, Panginoon, to sacrifice, Panginoon, as appreciation, Panginoon, for your love towards us. Lord, teach us this lesson, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mawala po ito sa aming mga puso at isipan. Huwag po ninyong hayaan, Panginoon, na nakawin ito ng kaaway, Panginoon. But allow your word, Panginoon, to be alive in us, Panginoon. Makita po ito, Panginoon, na buhay, ginagawa at ina-apply po namin sa aming mga buhay, Panginoon, upang ang buhay namin ay lalong magdiwanag, Panginoon, because you know that you are light. Jesus is our light, Panginoon. And we do not want to walk again in darkness. We want to walk in light, Panginoon. We want to walk in righteousness, Panginoon. We do not want to walk in poverty. We want to walk in the wealth that you've promised us, Panginoon. Not that, Panginoon, which the world offers, but that wealth, Panginoon, that power, that wisdom, Panginoon, that strength, that honor, glory, and praise that you've promised, Panginoon, as our inheritance in Christ, in the name of Jesus, Panginoon. Allow us all, Panginoon, na maunawa ang mabuti, Panginoon, mag-sink in sa amin, Panginoon, the importance of giving, Panginoon. The importance of giving, hindi, Lord, para sa buhay namin sa mundong ito, Panginoon, kundi yung importance, Lord, yung halaga ng giving, Panginoon, in our eternal life, Panginoon. Marami pong salamat. I pray in the name of Jesus, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa aking mga kapatid, Panginoon, pagpalain niyo, Panginoon, ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, with all our faith, Panginoon, natatayo at hahakbang, Panginoon, sa pananampalataya, I pray in the name of Jesus that you would open, Panginoon, the gates of heaven, Panginoon. Lord, pour out an open heaven, Panginoon, in each of our lives, Lord. Kung paano po ninyo, Panginoon, pinaranas sa akin, Panginoon, ang abundant life, Panginoon. I pray as well that each of our lives, Panginoon, and even our family and our loved ones, Panginoon, makaranas ng rich, satisfying, full and abundant life till it overflows in the name of Jesus, Panginoon, so that we may be rich in good works, Panginoon, in the name of Jesus. Marami pong salamat. Ano man, Lord, ang pangangailangan ng aking mga kapatid, ibigay, Panginoon, ninyo ito sa kanila na ayon po sa inyong kalooban. And whatever our heart's prayer is, Panginoon, kayo ang higit na nakakaalam what is good, perfect, and pleasing, O God. So let your will be done in the name of Jesus. Lord, I also lift unto you yung mga mahal namin sa buhay.
Lord, na nasa ospital, including si Lola mo rin, Panginoon. We pray for her healing, Panginoon. Lord, hindi po maiksi ang inyong kamay, Panginoon. Kaya niyo po siyang abutin, even right at this moment, Panginoon, so that, Lord, she may experience and may receive, Panginoon, Christ, the healing virtue upon her life, from the top of her head, Panginoon, until her feet, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kagalingan, kalakasan, Panginoon, at makita po niya, Panginoon, ang pagkilos at kapangyarihan, Panginoon, na dumadaloy sa kanyang katawan sa pangalan ni Jesus. And even to some of my co-members, Panginoon, my brothers and sisters, kung meron man po sila, Panginoon, na mga sakit, karamdaman, Panginoon, na nararamdaman physically, mentally, emotionally, wherever it is, Panginoon, locate, Panginoon, and we pray that your healing, Panginoon, be upon us all. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Nawa po, Panginoon, kayo po ang maitaas, malugod, Panginoon, at maluwalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Come on! Hallelujah! Thank you, Lord! Glory and praises and honor to God po. Marami po ulit salamat. Join us again next week. God bless you all.